Magandang umaga, tahanan ng Panginoon. Ako po si Brother Roy Azarcon na bumabati sa inyo, sa ating lahat, ng Happy 38th Founding Anniversary. Ang tema po ng ating anibersaryo ay isang Panginoon, isang katawan, isang tahanan. Yan po ay galing sa Efeso chapter 4. Ngunit ang Bible verse na pagninilayan natin sa linggong ito ay galing kay Isaiah chapter 44 verse 5 to 8. Ito po ay tungkol sa iisang Diyos o iisang Panginoon. Hayaan niyong basahin ko muna ang ating Bible verse. Mga kaibigan, mga kapatid, sabi sa ating pagbasa, bawat isa'y magsasabing ako si Yahweh. Sila ay darating upang makiisa sa Israel. Itatatak nila sa kanilang mga bisig ang pangalan ni Yahweh at sasabihing sila'y kabilang sa bayan ng Diyos. Ang sabi ni Yahweh, ang hari at ang kapagligtas ng Israel, ang makapangyarihan sa lahat. Ako ang simula at ang wakas. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Sino ang makakagawa ng mga ginagawa ko? Sino ang makakapagsabi sa mga nangyayari mula simula hanggang wakas? Huwag kayong matakot, bayan ko. Alam mong sa pasimula pa'y ipinahayag ko na ang mga mangyayari. Kayo'y mga saksi sa lahat ng ito. Mayroon pa bang Diyos maliban sa akin? Wala nang hihigit pa sa aking kapangyarihan. Kaibigan, kapatid, maalala mo pa ba kung paano ka tinawag ni Lord at makilala siya ng personal? Maaring ito ay nung bata ka pa. O baka naman nung single ka. O di kaya naman ay nung may asawa ka na. O medyo may edad na bago ka tinawag sa tahanan ng Panginoon. Kahit ano pa man ang estado mo sa inyong buhay nung tinawag ka ni Lord, iisang Diyos lamang, isang Panginoon lamang ang tumatawag sa ating lahat. Maaari ding hinahanap mo siya bago siya nagpakilala sa iyo. Tatlo ang katotohanan, mga kaibigan ng mga kapatid, na gusto kong pag-usapan natin sa video na ito at pagnilayan sa ating araw. Una, si Lord ang unang naghanap sa iyo. Bago mo hinanap ang Panginoon o naisip na may kulang sa buhay mo, hinanap ka na ni Lord. Siya ang unang nanligaw sa iyo at nag-imbita sa tahanan ng Panginoon. Maaring naimbitahan ka ng kakilala mo o ng kaibigan o kamag-anak. Pero ang Diyos mismo ang tumawag at nag-imbita sa iyo ng personal. Pangalawa, si Lord ang nagpapalago ng buhay mo. Malamang kesa sa hindi, mas maganda ang buhay mo ngayon kesa noon. Mas payapa ka na ba? Mas maraming kaibigan o kakilala? May mga karamay sa iyong mga pangangailangan? Mas may ngiti sa iyong mga labi? Mas madasaling ka na ba ngayon at mas may pag-asa kaysa dati? Mas nagsisimba ka na ba o nagsasamba? Ang Panginoong Diyos at ang Espiritu Santo ang gumagalaw sa buhay mo para tuluyan kang mabless, lumago at gumanda ang iyong buhay. Pangatlo, patuloy kang minamahal ni Lord. Walang sawa ang Panginoon na makinig sa iyong mga dasal. Mahal na mahal niya tayong lahat. Mahal na mahal ka niya. Kaya nga pwede mo siyang kausapin, lapitan, sumbungan, hingan ng tulong. Isa siyang tunay na tatay na nagbibigay ng ating mga kailangan. Isang kaibigan na madali at pwedeng kausapin. Araw o gabi, hindi natutulog kailanman ang Diyos. Ganyan kawagas ang pagmamahal ni Lord sa iyo. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi pa po tapos ang Diyos sa inyo. Patuloy ang pagbuhos niya ng pagmamahal niya sa iyo sapagkat importante ka sa pagbuo ng katawan ni Kristo, ang buong simbahan. Kasama na dyan ang sambahayan ninyo at ang buong tahanan ng Panginoon.
Yan po ang pagninilayan natin sa mga susunod na mga linggo. Para sa linggong ito, 3 po ang suggested na reflection questions natin na pwede nating pagnilayan sa ating prayer time o pag-usapan sa ating mga household o sa mga action group. Hayaan niyong basahin ko ang mga suggested reflection questions na ito sa linggong ito. Una, sino ang nag-imbita sa iyo sa tahanan ng Panginoon? Pangalawa, paano ka naimbitahan sa tahanan ng Panginoon? Pangatlo, kumusta na po ang inyong relationship ni Lord ngayon? Salamat po sa pakikinig, mga kaibigan, mga kapatid, sa ating video. Muli, ako po si Brother Roy na bumabati sa ating lahat ng Happy 38th Founding Anniversary.